Actually, may mas mahaba pala dito. Sayang to. Pero ayaw mo na, okay na yan. Medyo mas updated yung nalaman ko kanina, website. Alright, puntahan naman natin itong si Attorney, sino ba? Romualdez has question basis of possible plunder. Sige nga. Wala lang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like, subscribe. Siyempre. Kasama po natin si Attorney Aid Fajardo, Yun, si Legal Attorney Counsel Fajardo. para po kay Congressman Martin Romualdez. Good morning po, Attorney. Victoria po at Christian. Good morning, Attorney. Good morning! Salamat, Tol. Salamat. Victoria and Christian at sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po. Opo. Thank you so much po for joining us, sir. So ano po ang reaksyon ni Representative Romualdez kaugnay nga po dito sa inanunsyo ni Ombudsman Remulla na nasa huling yugto na raw po yung paghahanda para sa kasong plunder? Hindi na po kami nagulat kasi matagal na po iyang sinasabi. Pero syempre hanggang ngayon kami pa rin ay nagtataka kung bakit ganun ang direksyon. Samantalang syempre sa aming pananaw wala po talagang patunay o walang ebidensya tungkol sa sinasabing kaugnayan ni dating speaker dito sa flood control anomalies po. Pero paano po yung mga pahayag, yung mga nag-aakusa sa kanya? Gaya na lang po ni... I'm sure nasagot nyo na po ito a lot of times, pero please indulge us. Yung sinasabi po nila Congressman Zaldico, yung sinasabi rin ng 18 Marines, na itinuturo rin po si Congressman Martin Romualdez behind the flood control scandal. Yes, syempre hanggang sa ngayon wala po sa jurisdiction ng Pilipinas si Ginoong Zaldico, no? Matagal na siyang tumakas. Hindi niya sinumpaan ang kanyang salaysay. Ito po lahat ay hanggang sa kasalukuyan hindi po maituturing na patunay o ebidensya. No? At lahat ito ay self-serving, sinasalba niya ang sarili niya at dinadamay lahat na lang ng gusto niyang idamay. No? Ito namang 18 Marines, alam naman natin na kung gaano hindi ka panipaniwala po ang kanilang mga salaysay, bago-bago, pa-iba-iba. Minsan may sinasangkot na maraming tao, minsan ina-absuelto, no? At naglalaman ng mga talagang incredible statements, including yung pag-aakusa sa mga investigator ng International Criminal Court na tumanggap din daw ng mga mali-maletang salapi mula sa dating speaker. So lahat ng ito ay sa aming pananaw, no, ay hindi katanggap-tanggap at kapinipaniwalang ebidensya. At hanggang sa ngayon po, alam naman natin noon pa, no, nag-submit si dating speaker sa kanyang sarili, nag-testify sa Infrastructure Commission, no, ICI. At ICI mismo po ang naglabas ng kanilang finding na wala silang mahanap, no, na liability on the part of the former speaker. No. In fact, nung dinala nila yung records dun sa Office of the Ombudsman, meron pong ganong express finding, no, ang ICI. So, kami pong nagtataka hanggang ngayon ay pilit na iniuugnay si dating speaker dito sa anomalya o controversyang ito po. Pero amidst all this po, syempre ang isang laging tinatanong is kung wala namang responsibility, walang talagang kinalaman ang former speaker, bakit hindi siya humaharap doon po sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado? Ayun po ay time-honored principle po, no? Atin pong ginagalang yung parity between the two houses. Sila po ay pantay-pantay kahit na ang tawag sa isa ay upper chamber, lower chamber yung isa. Meron po silang ginagalang, no, na pagtanaw ng kanyang pagkapantay-pantay sa bawat house ko. Ngayon kung basagin po natin yan dahil dito ay wala na pong katapusan, no, ang patawag ng isang chamber sa isa pang chamber. Kaya yun lang po ang ating ginagalang. Pero tayo po, si dating speaker ay willing. In fact, hindi nga siya, di ba, hindi siya tumakas sa pananabutang ito. Siya ay kusang loob na bumaba bilang Speaker of the House of Representatives para bigyan daan precisely itong
pagsasaliksik, pag-iimbestigang ito. Hindi po siya umalis na bansa. Nagpunta nga siya sa ICI as I mentioned. At willing po siyang harapin itong latest na statement ng ombudsman. No? In fact, inaamin doon ng ating ginagalang na ombudsman na hanggang ngayon ay wala pang preliminary investigation. Hindi pa siya nasasabina ng Office of the Ombudsman. Kaya kami po ay nababahala dito dahil siyempre ang dating speaker ay kailangan bigyan muna ng pagkakataon na sumagot formally dito sa mga paratang ito bago magkaroon ng conclusion, no, na yun na nga, siya ay probably guilty ng tinatawag na plunder dito sa ating mga batas. So, Attorney, we can confirm na as of now ay nasa Pilipinas naman po si Congressman Romualdez. Opo, nandito po siya. Siya po ay abala sa mga gawain bilang representative ng Leyte. At siyempre, hindi siya tumatakas at andito siya willing to face everything, no? Kung meron man talagang sinasabing ebidensya. Opo. At kung sakali po na yung nabanggit nga po ninyo na wala pa namang preliminary investigation, wala pa namang subpoena, if meron mang ilabas ng ombudsman na ganung order po ay he will comply, he will submit himself to the ombudsman to undergo that process. Opo. Ever since po, hindi siya tumatakas dito, nag-iintay lang kami ng formal subpoena from the Office of the Ombudsman kung in fact nakabuo nga sila ng isang solid na reklamo laban sa dating speaker. No? At mabanggit ko lang, ito pong mga DPWH engineers never pong binanggit, no? Si dating speaker sa mga sessions ng Senado, no? Ever since, no? May mga binanggit sila mga particular na pangalan, mga particular na senador, pero hindi po nabanggit ang pangalan ni dating speaker in relation to a particular project. Curious Ellie, shout out. Long time no see. Ghost flood control. Gusto na, Lods. Infrastructure po. Apo, mabalikan ko lang po yung binanggit ninyo kanina, Attorney, na napaghahandaan niyo naman na ito kung sakali, ano. Pero can you give details po kung anong klaseng paghahanda yung ginawa po ng inyong panel? Salamat. Ombudsman po ay hindi naman din nila binabanggit certainty kung kailan man ipa-file yung reklamo, kailan ba, walang petsang sinasabi kung kailan, parang nabibitin din po tayo kung kailan ba ito mangyayari or kung mangyayari ba talaga ito. Yes, opo. Siyempre, number one dyan sa paghahanda ay napakasimple nga lang actually, no? Kasi kung wala ka talagang participation, talagang ma-anticipate mo na walang ebidensya, no? So, yan, number one na point yan. At siyempre, number two, alam natin yung sistema ng pagpondo ng infrastructure dito sa Pilipinas, no? Alam natin yan at nire-research natin, alam natin yung bawat baitang ng prosesong yan. At alam natin na walang participation si dating speaker dyan, no? Kasi lahat ng perang yan ay siyempre pinagplanuhan ng DPWH, presentar ng DPWH sa national budget process to the NEP, at ang NEP na yan ay pinapa-aproba sa Kongreso, no? At lahat po yan ay collegial with respect to Congress, no? Pero lahat ng proseso, ang pag-implement ay DPWH po, no? Mula sa pag-bid out nito, pag-imbita ng mga kontraktor, pagpili ng winning contractor at pag-release ng pondo dahil sa sila mismo ang nag-certify na kompleto na ang proyekto. So hindi natin nakikita sa lahat ng iyan kung ina-allege nila na may kinalaman si Speaker, hindi po natin makikita kung saang punto po riyan ay siya ay may participation kung meron. Opo, sabi niyo rin po, Attorney, na dumadaan nga po sa Kongreso yung budget, pero ang sinasabi po, ang pinupunto po sa mga nagdaang pagdinig po sa Senado, siguro particular sila Senator Marcoleta, if I'm not mistaken, siya yung speaker ng Kamara. Siyempre siya yung pinaka-boss, pinaka-head. Although, syempre, si Congressman Zaldico mas hands-on as Appropriations Chair. Yes. Pero as Speaker of the House, hindi man lang ba niya nasure, chinek itong mga pondong ito para ma-sure na above board talaga lahat? Oops, nakarangan tayo. Basta, wait lang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Well, lahat po yan ay dumaan nga. Shout out ulit, Curious Ellie, long time no see, ha? Shout out. Long time no see. Member ng bicameral committee, no? Conference committee na nagbalay ng project na yan. Hindi siya naging member ng tinatawag nilang small committee na ang mga kabahagi ay ang siyempre head ng finance ng Senate at appropriations ng House.
Alam po natin nangyaring lahat yan ay dumaan sa proseso, dinaan sa floor ng House of Representatives. So kung sisisihin natin ang Speaker dahil dyan, on a collegial decision, sisisihin natin lahat ng congressman at senador. So lahat ng batas, ibig sabihin may panunungkulan or may pananagutan ang Speaker of the House, even those na ordinary legislation, lahat po yan ay dumaan sa hearing, etc. etc. Hindi po ganun siguro ang liability. We must pinpoint a particular malicious act on the part of the former speaker. Pero wala po, except for that. Kung lahat na lang ay sisisihin dito at lahat ito budget, sino ba ang pumirma doon lahat, di ba? So, kung lahat yan na pumirma ay may liability dito, ay delikado po tayo, Kasi siyempre, wala nang liability yung mga implementors kung ang sisisihin natin ang legislators dito, including ang heads of both chambers of Congress. So napaka-general na allegation po niyan. Ang tawag namin dyan sa paano mo isusulat ang habla mo dahil pumirma lang sa batas ang dating speaker. Parang sobrang labo po niyan at dapat hindi na rin papayagan yan sa criminal justice system. Opo. At panghuli na lang po sa akin, Attorney, if magpatawag po uli ang Senate Blue Ribbon Committee at imbitahan po si former Speaker uli. So we can expect na hindi pa rin siya makakapunta dahil nga po yung sinabi niyo po na yung tradisyon ng dalawang chambers. Yes po, yan po ay interparliamentary courtesy na ayaw nating basagin. Yan po lahat ay lahat naman ng opisyal na imbitasyon basta hindi maglalabag ng ganyang tradisyon ay pinupuntahan po ng dating speaker. So idaan po natin sa proseso. Hindi po natin gustong we sacrifice some principles just because gusto nating paunlakan itong tinatawag nating pananawagan supposedly na marami sa pananagutan. Kami po ay nagsusuporta dyan pero hindi po so dapat po sa forum kung saan pwedeng mag-attend ang former speaker. Alright, Attorney, thank you so much po at abangan po namin ang magiging developments pa po dito from the Ombudsman side and from your camp din po. Thank you so much po, Thank you, Attorney. Maraming salamat din po, Christian and Victoria, at sa lahat ng nakinig sa atin. Maraming salamat sa pagkakataon. Salamat. Alright, salamat sa update ni Attorney Fajardo. Attorney po yan ni Martin Romualdez, mga kapsat. Alright, so countdown ulit tayo. Next topic. Pero bago yan, shoutout ulit sa kasama ko itong si Furious Ellie. Kumusta ka na, bossing? Nagwa-vlog ka pa din ba? Wait lang. Saan na yun? Okay, countdown tayo. Okay, shoutout sa'yo, kapsat ha.